Magandang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay sasamba sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay pagpalain ng Diyos. Tayo po ay panandalihang manalangin sa ating Diyos buhay. Tayo po ay yumuko at pikit po natin ang ating mga mata. At ibuong po natin ang ating puso't isip sa ating Diyos buhay. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umaga ito na nagpapakumbaba, humihingi po sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran kung anuman, Panginoon, ang aming nagawang kasalanan. Sa buong linggong nagdaan, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyong harapan. Panginoon, nadalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito sa aming pagsasamba. Huwag po, Panginoon, ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, nadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Kung saan po sila naroon, ikaw po, Panginoon, ang manumbalik sa aming pagsasamba sa pamamagitan ng online worship po sa IRN, sa Ularan po. Sila po, Panginoon, na inuida po. Saan po sila, Panginoon, naroon, sila po ay iyong ingatan at gabayan. Hallelujah, Jesus. At samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa umaga ito. Pangunahan po, Panginoon, ang aming pastor. Siya po ay gagamitin mo, Panginoon, nang kami po ay maihayag niya ang mga salita ng Diyos, ang iyong banal na kasulatan. Nang kami po ay pumasok sa aming puso't isip, ang kanya po ang ihayag ngayon sa umagang ito. Panginoon, maraming po salamat. Kami po ay pinabuklog-buklog mo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay sama-sama na magpupuri sa iyo. At kami po, Panginoon, ay iyong tulungan sa umagang ito na kami po ay nakarinig ng iyong salita, Panginoon, na pumasok po sa aming puso't isip, sa aming maririnig, sa aming pastor, Panginoon. Maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay hindi mo kami pinababayaan, may iiwan man. O po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay nananambahan sa iyo. Ang kami po ay magpuri. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang pagpalang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ngayon pong oras na ito ay nasa panahon po tayo ng pagbibigay. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 6 verse 38. Ganito po ang sinasabi: magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Maliwanag po sa Biblia ang ating mga binasa na tayo pong lahat ay magbigay para sa Panginoon, and ang Lord po yung magbabalik nito sa atin ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Sa kabila ng mga pandemic na ating nararanasan, alam po natin na sinusubok ang ating pananampalataya. Ibigay po natin yung para sa Panginoon at ang Lord ang magsusustain ng lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa sama-samang kaloob ng aming bibigay para sa inyo. Ilagay mo po sa aming puso ang pagbibigay para sa iyo, Panginoon. Hayaan mo maibalik namin yung lahat ng aming tinatangkilik sa iyo
At marapat lamang namin ibigay ito para sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ang sama-samang kaloob na ito ay gamitin mo upang sa ikalalago ng aming iglesia at marami pa pong maabot ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Makikita nyo po sa inyong mga screen ang bank details kung saan po tayo pwedeng magkaloob ng ating mga tithes and offering. Pwede po natin kontakin ang ating pong treasurer. Marami pong salamat. Muli po, sa Diyos ang papuri. Magandang araw po sa ating lahat. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya po sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Thank you for your love. Your guidance to us, Jesus. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Yes, Lord, we worship you, Jesus. All those things that we don't understand come by faith and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will
Yes, Jesus. We worship you. We give thanks to you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, God. Yes, Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na dakila sa lahat. Tayo po ngayon ay malayang sasamba sa ating Diyos na dakila. Samahan niyo po ako, tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama, maraming pong salamat sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, sa malayang pagsamba. Tinupuri ka namin, sinasamba at tinuwalhati. Ang dalangin po namin, turuan mo po kami, bigyan mo kami ng unawa sa aming pagbubulay ng iyong salita at maipamuhay namin ang mapagbubulayan po namin na ituturo mo po sa amin. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, isang magandang umaga po. Ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay ayon po sa aklat po ng Proverbs, chapter 19, sa verse 8. Ang sabi po ng Biblia, "The one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper." Ang topic po natin, cherish God's Word. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Ang talata po nung binasa po natin ay pahayag po ni King Solomon sa kanyang karanasan kung paano siya binigyan ng Diyos ng tagumpay bilang hari ng Israel. At sa wikang Tagalog po ay ganito ang sinabi, "Ang nagsisikap matututo, sa sarili ay nagmamahal, ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay." Purihin po ang Diyos. Ang salitang cherish po ay may kahulugan po itong pagmamahal o pagpapahalaga. Sa wikang Banyaga ay treasure or love. At kapag tayo po pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, pinapahayag natin, meron po tayong dalawang bagay na titignan na matatamo natin lahat o mararanasan natin mula sa salita ng Diyos. Kung ating ipapahayag sa buhay natin ang salita ng Diyos. Una po, to hold. Ang meaning po ng cherish ay to hold, which means to keep. Kung pananatilihin natin ang salita ng Diyos sa atin, pagpapahalagahan natin ang salita ng Diyos, mananatili tayo nagpapasakop sa Diyos, mararanasan natin ang biyaya po ng Diyos. Ang mararanasan po natin, una po, wisdom, karunungan mula sa Diyos. At yan po yung naranasan ni Haring Solomon. Ayon po sa unang hari, chapter 3, verse 9 hanggang 10. Sabi po ni Haring Solomon,
Bigyan po ninyo akong karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayan ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. Diba napakaganda? Ang kapayagan na dito ay iniingatan talaga ang salita ng Diyos. Maganda makita natin yung sinabi ni King Solomon. No? Sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Kaya ang kailangan po niya ay karunungan, kailangan mamahala, kumilala ng mabuti at masama. Tanging karunungan mula sa Diyos ang makakaalam ng mabuti at masama. At yan ay tataglayin nung nananatili o nag-iingat ng katwiran ng Diyos o ng salita ng Diyos. At ang sabi niya po sa karanasan niya sa Proverbs 16 verse 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana. Mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. At yan ay karanasan ni Haring Solomon. Dinayo siya ng maraming tao sa kasikatan niya bilang pagiging hari. At siya ay ginalang ng napakaraming tao. Kaya nga sabi niya rin po sa Proverbs 9, chapter 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay panimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ito po yung pasimula ng karunungan. O, totoo, magandang meron kang pinag-aralan, magandang paaralan, maganda natapos sa paaralan. Pero yan ay karunungan lang sa mundong ito. Talagang pakikinabangan dito sa mundong ito. Pero higit na pakikinabangan ang karunungan mula sa Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, iniingatan po natin, pinahahalagahan natin, yung salitang to hold, pinananatili natin sa buhay natin, ang salita ng Diyos. Kaya naniniwala po ako, sa panahon ito ng pandemic na ito, ang karunungan natin, ang karunungan mula sa Diyos ang kailangan natin ngayon. Alam naman natin ang balita tungkol sa vaccine, merong nag-aalinlangan, merong gusto pero nag-aalinlangan pa rin dahil dun sa mga balita naririnig. Sa ngayon, ang kailangan natin, karunungan sa Diyos. Dahil ang labanan ngayon, hindi katulad nun sa panahon ni King Solomon. Gera. Patalino ngayon, ang labanan ngayon spiritual. Karunungan ng Diyos. Kasi buhay at kamatayan ang pinag-uusapan sa vaccine. Ang kailangan natin karunungan mula sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Ang karunungan natatamo sa pamagitan po ng paggalang, pagsunod kay Yahweh. At magsisimula ang karunungan. At ang pagkilala sa Diyos, magdudulot ng kaalaman. Ang sabi po yan ng banal na kasulatan ni King Solomon sa Proverbs 9:10. At kaya din nating maranasan ito. Paano natin sisimulan sa ating kapanahonang ito? Yan sabi po ni Santiago sa Bagong Tipan, chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Yan ang isang katotohanan na sa panahong ito ang kailangan natin lahat. Yan ang una, pagka pinanatili natin, pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, mararanasan natin. Sa panahon ngayon, maraming nalilito. Mayaman, mahirap, wala hong libre ngayon dito, buong mundo. Ang kailangan lang natin talaga,
karunungan mula sa Diyos. At sa ngayon, hindi lang pandemic ang problema. Sa atin, alam natin ang Taal Volcano sa ibang bansa, ang yelo sa US, umuulan ng yelo, ang talaga namang aksidente nararanasan nila. Ang ibibigay ng Diyos kung pinananatili natin ang kanyang salita, ang karunungan. Ang ikalawa po, strength, yung tatag o lakas sa buhay natin. Maasahan natin ang Diyos dyan. Pag sinabing strength, kalakasan o katatagan, ang sabi po ng Aklat ng Awit, chapter 33, verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Marami na pong karanasan tayo po na tanging ang Diyos ang kailangan natin sa buhay. Tanging ang Diyos ang nagbabalik ng ating lakas. Imagine po natin pagka natulog tayo, wala tayong alam, pero kinabukasan magigising tayo, malakas na ulit tayo. Tanging ang Diyos ang nagbabalik ng lakas sa buhay natin. Wala ho siguradong makakatanggi na tayo pagka natulog, wala na tayong alam. Pagkagising natin, bumalik yung buhay natin, yung lakas natin. Sino nagbalik? Ang tanging nagbalik niyan, ang Diyos. Ang sabi sa Aklat ng Awit, sa chapter 25, sa verse 10, tapat ang pag-ibig. Siya ang patnubay sa lahat ng taong sumusunod. Sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. Tapat ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang pumapatnubay sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos ng Diyos. Sa tipan, sa kasunduan natin, siya ang susubaybay. At kaya niya tayong bigyan ng lakas sa panahon ng ganitong sitwasyon. Marami pang paraan ng tao, pero ito po ang pinakasimpleng paraan. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Magdudulot sa atin ang lakas. At yan ang una. Katulad ng binanggit ko, simple lang po ang napakahalaga na makita natin sa panahong ito. Maiksi lang naman po gusto ko ibahagi sa inyo. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Pinamumuhay, pinaglalaban. Ang ikalawang bagay po na pwede nating maranasan, matamo. Yung pagpapahalaga, yung pagmamahal sa salita ng Diyos na ipinamumuhay natin, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ikalawa, yung to care. Yung sabihin natin pag sinabing care, means love or concern. Yung pagmamahal, pagpapahalaga sa salita ng Diyos, o yung pagmamahal o pagtupad sa salita ng Diyos. Babalikan po natin yung sinabi ni King Solomon dito po sa Aklat ng mga Awi ng Kawikaan, chapter 19 sa verse 8, ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal, ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Alam po natin, lahat tayo, gusto natin tagumpay. At marami nagsasabi, pinahalaga niya ang salita ng Diyos. At ito ang mararanasan natin, yung care ng God. Pag sinabi ng care ng God, dalawang bagay na salita ang mararanasan natin dito. Pag sinabing care, paano kaya natin mararanasan ang tagumpay? Sa tulong pa rin ng Diyos. Una po, doon sa salitang care, dalawang salita ng kapaloob. Una po yung protection from God. Yung pag-iingat ng Diyos. Ang sabi sa Kawikaan, ayon po kay King Solomon, chapter 13, sa verse 13, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Napakalinaw po ng sinabi ni King Solomon. Yung sinabi pong nagpapahalaga, marami pong kahulugan ito, pero
Ilang bagay lamang po ang sasabihin ko. Pag sinabi po dito na nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang nagpapahalaga, sinusunod ang salita ng Diyos. Pinaninindigan, ipinaglalaban ang salita ng Diyos. Hindi binibigyan katwiran ng mali. Ang ibig kong sabihin, para hindi tayo humantong sa kapahamakan, huwag tayo magwalang bahala sa salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang utos ng Diyos. Ang nagpapahalaga, sumusunod. At pinaninindigan ang utos ng Diyos. At mararanasan ang proteksyon ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng mga awit sa 119 sa verse 122, Amin Diyos, nangako kang iingatan ng iyong lingkod at hindi mo babayaang guluhin ng mga hambog. Yan po ay karanasan ng maraming lingkod ng Diyos. Ang sumulat po ng aklat ng mga awit ay hindi lamang si David, hindi lang si Moses, hindi lang si Asaph, maging si Moises. Ibig sabihin yung mga karanasan po nila nakasulat po dyan sa aklat ng awit. Naranasan nila ang proteksyon ng Diyos. Sa sitwasyong ito ng ating pandemic, pwede nating maranasan, sabihin po natin ang proteksyon ng Diyos sa napakarami. Hindi lamang po sa pandemic, sa kahirapan, sa banta ng kahirapan. Sa panahon po ngayon, alam po natin, lalong bumigat ang krimen sa panahon ito. Marami pong nawalan ng trabaho, marami pong gumagawa ng hindi tama. At diyan tayo ingatan ng Diyos. Diyan tayo ingatan ng Diyos sa panahon ito, hindi lang sa pandemic, hindi lamang sa COVID-19. Grabe ho ngayon ang krimeng nagaganap. Ang kailangan talaga natin, panghawakan po natin yung mga salita ng Diyos na tayo kanyang iingatan sa buhay natin ito. Alam po natin lahat yan, na tanging ang Diyos ay mayroong kasapatan. Ingatan tayong lahat. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo? Chapter 5, chapter 6. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Totoo po yan. Ang sabi po sa verse 6, kaya buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Sinabi po ng Panginoon Diyos yan. Sino? Ang sabi dito, ang tutulong sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya hindi tayo matakot o matatakot. Sa panahong ito, laganap talaga ang krimen. Pero meron Diyos na handang tumulong sa atin. Alam natin kung paano iningatan ng Diyos si Moises, paano iningatan ng Diyos si Josue, paano iningatan ng Diyos si David, paano iningatan ng Diyos si Solomon, maging si Daniel, ang mga lingkod ng Diyos, si Pablo, si Pedro, ang lahat ng mga nakatala sa banal na kasulatan ng mga lingkod ng Diyos. Yung nag-ingat na yon na Diyos, yung pa rin ang Diyos natin ngayon, na hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay Diyos na tapat. Siya ang may sabi, ang ating Panginoon. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Yan ang magandang makikita nating karanasan. Pinahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ang nagpapahalaga, unitin ko po, sinusunod ang salita ng Diyos. Pinaninindigan, mararanasan ang proteksyon ng Diyos. Ang pangalawa, provision from God. Yung pantustos ng Diyos.
mararanasan sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kabigatan. Alam po natin, ang sabi po ng Biblia ni King Solomon sa Proverbs 8:35, "For whoever finds me finds life and receive favor from the Lord." Grabe yung sinabi ng Diyos, kung sino makasumpong sa Diyos, makakasumpong ng buhay. At yan ang isang magandang makita natin lahat. At totoo yan. Sa panahon ngayon, alam mo natin, napakaraming nawalan ng trabaho. At may trabaho man, minsan 3 araw lang, 4 na araw lang ang trabaho. At yung iba, humaba ang oras ang trabaho, pero ganun pa rin ang, sabihin natin, ang sweldo. Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Ang iba, hindi na lang kumikibo dahil kailangan ng trabaho. Ang masakit pa nito, pansinin niyo po, ang sweldo hindi nagbago. Ang gastusin lumaki. Paano kaya natin matutustusan ang pangangailangan ng marami sa atin sa buhay nating ito? Walang ibang makakatustos niyan kundi ang Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, "Pagkat ang makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan." Ito yung pangako ng Diyos diyan po sa Proverbs 8:35. "Pagka ang nakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay." Ito po yung pangako ng provision ng Diyos sa buhay natin. Sa panahon ng pandemic na ito, alam natin marami ang naghihirap. Pero magpasalamat tayo, nabubuhay pa tayo. Yan ang provision ng Diyos. Pero masarap nga nito yung iba nga nagagawa pa rin luxury. Pero naniniwala po ako, hindi pababayaan ng Diyos ang sino man sa atin. Ang sino man sa atin. Basta yung salita ng Diyos, pinaninindigan po natin, nananatili sa puso natin. Ang sabi po sa Proverbs 9:11, "Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay." Ang Panginoon Diyos ang may sabi niyan sa panahon ni Haring Solomon. "Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay." Sino ba nakakaalam ng ating buhay? Sino bang may hawak ng ating buhay? Walang iba kundi ang Diyos. Ang kailangan lang, masumpungan natin ang ating Diyos at masusumpungan natin ang ating buhay. At naniniwala po ako, masusumpungan po natin lahat. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa John 5:39 verse 40. John 5 verse 39 at 40. "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalaan doon ninyo matatagpuan ang buhay na wala hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay." Pansinin niyo yung hamon ng Panginoon sa Kristo nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Merong salita ng Diyos. Alam natin. Pero masakit, sabi ng Panginoon sa Kristo, "Ngunit ayaw niyo lumapit sa akin." Ayaw natin lumapit sa Diyos. Ang salita na ng Diyos ang nag-iimbita sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Ang buhay na alok ng Diyos. Buhay na kalakip ang kanyang pantustos, pag-iingat, karunungan, kaalaman, katatagan. Ang kailangan lang natin lumapit sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus po dito sa John 5:40, "Ngunit ayaw niyong lumapit sa akin
upang kayo magkaroon ng buhay. Para po sa lahat, naniniwala po ako, gusto natin maranasan ang buhay na kasama ang Diyos. Ang kailangan lang po natin lahat, lumapit tayo sa Diyos. Manampalataya ka, kayang dugtungan ng Diyos ang buhay mo. Mula ngayon at sa darating hanggang doon sa piling niya sa kalangitan. Sumampalataya ka ng mula sa puso mo na sapat na yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus. Lumapit ka ng buong puso at ikaw ay magkakaroon ng buhay. Aniyang kitang sumunod sa maikling panalangin. Sumampalataya ka sa Panginoon, lumapit ka ng buong puso, ipahayag mo sa Kanya, siya lang ang iyong sinasampalatayanan sa ikararangal ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Ama, salamat po. Ang nilalaman ng buong kasulatan ay patungkol sa iyo, Panginoon Kristo. Salamat sa aming pagsasaliksik. Nasumpungan namin, meron kang provision sa buwan sa amin, meron kang pag-iingat, meron kang kalakasan binibigay sa amin. Higit sa lahat, kung lalapit kami sa iyo, magkakaroon kami ng buhay. Narito po ako, Panginoon, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Buong puso akong nananampalataya sa iyo, Panginoon Kristo. Sapat na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay, nilibing, nabuhay na maguli para sa akin sala. Mula ngayon, Panginoon Kristo, pumasok ka sa puso ko. Ikaw na ang maghari. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Amen. Manatili po tayong manalangin. Ama, pagpalain mo po ang iyong mga salita namin na pagbulay. Pagyamanin po ang lahat ng ito sa buhay namin. At ito po ay amin pong pahalagahan upang maranasan namin ang karunungang mula sa iyo. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong proteksyon. Maranasan namin ang iyong pag-ibig. Salamat po, pinagpala mo kaming lahat at igagawad mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay.